Una po sa lahat, ako'y babati muna sa inyo ng magandang gabi po sa inyong dalawa, no? Tanong ko na muna sa inyo, sa isang taong katulad nyo, ano ba ang pinakanakatakot ba? Pag-ibig ba ito? Magkautang ka ba sa pera? O yung tinatawag daw na kamatayan? Para sa iyo, ano ba ang pinakanakatakot dito at bakit? Para sa akin po, yung tatlo pong nabanggit nyo, isa po siya sa mga malalaking or mga big deal po na pag-usapan. Actually, nakakatakot po siya lahat. Pero para sa akin po, ang pinaka nakakatakot po among the three ay yung kamatayan po. Kasi syempre po, hindi na po natin alam what is beyond afterlife. Or ano po kaya, saan po ba tayo pupunta? Kung mamamatay po tayo, hindi naman po natin sigurado dahil hindi pa po natin na-discover o nakikita. Unlike po sa pag-ibig, magkakaroon po tayo ng mga times na talagang mabobroken po tayo. Sa pera naman po, ganun din po. Angat baba lang din po. Pero sa kamatayan po, kasi ibang level po siya para sa akin. Kumbaga, parang hindi ko po alam kung anong mangyayari after life. Ganun po. Oo, ikaw naman. Siguro po kamatayan din. Kasi po, hindi na po pwedeng ibalik yung dati na, kunyari po nakagawa ka ng basta po hindi po maibalik yung dati. Unlike po sa pag broken ka, pwede ka po makahanap ulit, kaso mag-heal ka. Pero yung kamatayan po kasi, we only live once, kaya ayun po. Halimbawa lamang gusto nyo mabuhay ng napakahabang panahon. Ilang years gusto nyo magtagal dito sa Earth sa tingin nyo? Kahit anong numero. How many years do you think? Siguro po ang lifespan po kasi ng tao ngayon, parang kapag 50 years old ka na po, parang opo, malapit ka na madedoy. Siguro po mga 500 years. Oo, 500 years. 500 grabe. years. Panahon po ni Moise. Wow. Ikaw naman, ilang years gusto mo magtagal dito? Kasi po parang nababalitaan ko mga 100 plus lang. Pero sa akin po kasi, kung ano po yung ibigay ni Lord na kung hanggang kailan lang po ako dito, tatanggapin ko po kasi naging instrumento lang naman po tayo dito at hiniram lang po natin yung buhay na binigay sa atin ni Lord po. Halimbawa lamang may mag-offer sa inyo na ang pinakamataas na lamang na lifespan ay 100 years. Tatanggapin niyo po ba? Opo, yes po. Ikaw naman? Opo. Pero alam niyo ba hanggang kailan tayo magtatagal dito sa mundo na to? Siguro po based po sa Bible. Siguro po sa araw po ng paghukom or sa ng mundo, pagwawakas po ng mundo. Ayun lang po yung pagpipilian natin. Ikaw naman? Ako po, hindi ko po talaga masagot kasi hindi naman po natin alam kung ano po mangyayari bukas. Pero po as a Christian po, Baptist Christian, naniniwala din po ako doon sa pagbalik ulit ni Jesus. Ang totoo naman talaga, wala naman talagang nakakaalam kasi talagang ang buhay lang talaga ay maiksi lamang. Huwag naman sana bigyan sa gitna ng interview, bigyan tayong bagsakan dito ng puno o bigyan tayong sagasaan ng sasakyan o wag naman sana bigyan magkalindol, bigla tayong lamunin ng lupa. Ang daming pwedeng mangyari na hindi natin talaga alam. O kagaya niya, yung mga balita, akala mo safe ang school, bigla na lang, may mga kaguluhan na lang na mag-iiba talaga ang ihip ng hangin dahil sa mga ganyan pangyayari. Pero totoo lang talaga, wala talaga nakakalam kung hanggang kailan talaga tayo magtatagal dito. Pero ito po, tanong ko lamang, mahilig ba yung manood ng balita? Opo. Pero ngayon po, hindi na po masyado kasi sobrang babad na po sa iba't ibang platforms katulad po ng TikTok, Facebook. Pero siyempre, for sure, pamilya naman kayo sa nangyayaring mga kaguluhan sa eskwela, nagdadala ng baril, patalim, at iba pa, ano? Sa tingin nyo kaya, kayo ba'y nababahala na tila napapadalas na yung mga ganyang insidente na yan? Opo, sobra po. Kasi syempre po, estudyante po kami. Kami po ay nag-aaral sa school. Yun na po ang parang buhay namin, paaralan na po. So, inisip po namin kung may insidente po mangyari sa paaralan namin, parang hindi naman po namin alam kung anong gagawin namin. Mamaya, kami na po pala ang target. Ganun. Sobra pong nakakabahala. Ikaw naman? Ikaw ba'y nag-aalala ka rin sa mga nangyayari ng ganyang insidente?
Opo. Kasi po, as a student po, lagi din po kaming nasa school at nakaka nakaka-alarming po na sa school po mismo nangyayari yun. Ang school po ay para lang mag-aral, hindi naman po parang dadating sa point na may ganun pong mga insidente pong nangyayari. Sa inyo bang opinion halimbawa, kagaya niyan, kung nasusubaybayan siguro ang mga nakikita sa online or sa balita, no? Yung nangyari sa Visayas, yung dalawang estudyante, nagdala ng mga baril, na yung 15 years old na kung saan ay isa lang ang pinutok niyang bala, pero siya kinasuhan na kagad ng mabigat na kaso ng murder, 3 counts. 3 counts ng frustrated murder, parang planado na hindi namatay, sugatan lang yung mga tao, and multiple counts of iba pang mga kaso. In short daw, baka makakalaya pa daw ang bata pagdating ng 60 years old. May ganun. Versus yung isang 14 years old na siya may dala ring baril, ang dami niyang pinutok na bala, may 39 out of 40 na bala, at marunong pa magpalit ng, mag-reload ng mga bala, pero sa mata ng batas daw, ay exempted dahil sa kanyang edad. Sa tingin niyo po ba, sa inyong opinion lang naman po ito, karapat dapat ba isang tao ay parusahan sa mga ganyang mga krimen na yan, regardless sa edad? Ako po, yes po. Yung, kumbaga, ano po ba ang puberty? Kumbaga, yung puberty stage po natin, kapag puberty po, nagde-develop na po yung iba't ibang natin, nakakapag-isip na po tayo. Unti-unti po nagmamature na po tayo. So, aware na po tayo kung ano po yung mga desisyon na ginagawa natin sa buhay. Especially po, pagdating sa ganyang bagay po, yung pagpatay po kasi hindi po yan basta-basta. So, para sa akin po, kung ang isang bata po, even if minor de edad po sila, kung magko-commit po sila sa ganyang klase ng crime, para sa akin po, deserve po na maparusahan. Hindi po excuse yung edad po nila para gumawa ng ganun. Hindi po justifiable na minor po sila, kaya hindi po sila pwedeng parusahan sa nagawa po nila or na-commit po nila krimen. Ikaw naman, sa opinion mo? Siguro po ganun din. Kasi hindi naman po sa edad na babase yung hindi ka makukulong. Kasi po nasa parang konsensya nyo na po na gawin yung isang bagay na alam nyo po ikakasama. Kasi po yung ganun pong edad, parang ando na nga po siya sa puberty stage. Alam niyo na po siguro yung mga tama at mali na gagawin. Ito, para mas maintindihan niyo po iba kong mga katanungan, sundan niyo itong mga sasabihin ko pa, no? Tanong ko lang muna sa inyo, no? Kayo po ba isang mabuting tao po? Hindi ko po masabi kasi marami po in terms of pakikipagkapwa po, masabi ko pong maayos po ako makapagkapwa, pero po yung masabi ko pong ako yung mabuting tao, hindi po. Kasi hindi po ako perfect. Nakakagawa rin po ako ng mga pagkakamali or mga maling desisyon sa buhay ko. May mga immature phase po ako na pinagsisisihan ko na po, kaya hindi po masabi mabuti akong tao. Ikaw naman? Siguro po kasi po wala naman pong perfectong tao sa mundong to. Siguro po hindi. Depende po sa sitwasyon kasi po may nagagawa rin naman po akong kasalanan at hindi ko naman po masasabi na perfecto akong tao. Kaya po, ayun po. Kaya nga. Pero sa tingin nyo, ano ba yung sabihin ng mabuti para sa inyo? Sa inyong definisyon. Halimbawa, isang mabuting tao, ano ba sabihin ng mabuti para sa inyo? Lawak, every time po kasi nasasabi yung word na yan para po sa akin, lagi ko pong kinoconsider religiously eh. Pero para sa akin po, yung isang mabuting tao, aware po sa kung ano yung mga actions na ginagawa. Aware po siya kung ano po yung magiging impact nun sa iba. Kumbaga, hindi niya po ginagawa yung ganitong bagay kasi alam niya po makakasama sa ganito. Ikaw naman? Siguro po yung katulad po sa kanya. Kasi po, alam niyo pong ikakabuti or mabuti po yung gagawin yung action or ano man. Ayun po.
Pero mahilig ba yung magbasa ng dictionary? Tanong lamang. Oh. Ano po, dati po, nung elementary, talagang babad po sa dictionary. Pero ngayon po, hindi na po ako nakakahawak masyado ng mga physical books po. Mhm. Even sa phone po, hindi na po ako nakakapag-dictionary. Siguro po kapag required na lang po sa school, yun na lang po, Required lang. yun na lang po ginagawa. Ikaw din. Pero for sure naman, gumagamit naman kayo kay Google or kay AI example kung hindi nyo alam sang salita. Opo. Ikaw, ganun din. Opo. Bigyan ko kayo ng konting kalaman, no, or trivia. Alam niyo ba, sabi po sa dictionary, para masabi na good o mabuti, yan po may kinalaman daw sa ugali ng isang tao. Ibig sabihin, dapat ay morally right or morally excellent daw. Dapat wala siyang ginagawang masama, wala siyang ginagawang krimen, wala siyang ginagawang kasalanan, at wala daw siyang sinasaktan dapat na tao kahit pa yan ay sanggol. Ngayon, kung tama talaga ang sinasabi ng dictionary, tingnan natin itong mga katanungan to kung tama ba talaga. Kagaya nito, kayo ba nakapagsinungaling po sa tanan ng buhay niyo po? Opo. Ikaw? Yan ang problema. Lahat taga tayo guilty kasi yan ang matutuwa sa bata ang magsinungaling. Ito naman, kayo ba ay nakaranas na magnakaw ng pera o gamit sa tanan ng buhay niyo po? Halimbawa lang ng gamit, kagaya daw ng lapis, ballpen, barya, may napult ka sa daanan, di mo lang binalik, o natuto ka bang magnakaw ng sagot ng pangokopya o nagpakopya ka sa exam or quiz sa tanan ng buhay niyo po? Kayo ba nakapagnakaw ng kahit anong halaga? Opo. Ikaw? Opo. Sa totoong buhay lamang, no, kunwari, may umikot ditong pulis, no, kunwari lamang, ha, sa totoong buhay, dinakip na tayo sa kaso ng pagnanakaw ng lapis, ballpen, kinasuhan tayo ng pagnanakaw ng sagot sa katabi, kahit nakakatawa siyang tingnan, pero in reality, big deal yan. Kasi nga, maliit na bagay lamang yan, pag hinayaan mo, baka tayo matuto ng malaking halaga na kumuha tayo na hindi talaga sa atin. And unfortunately, lahat taga tayo po dyan ay guilty talaga. Pero ito po, kayo mo ba nakaranas na maggalit sa isang tao? Opo. Nawawala ba ang stress nyo pag nagagalit? O lalong tumitindi po? Siguro po, ay dati po, nung ako po talaga namang sobrang immature pa po, para po sa akin, kapag ako po nakapag-express ng galit, parang ang payapa po, gano'n. Pero ngayon po kasi ang disturbing niya po kapag ako po may galit sa isang tao, parang hindi po ako makatulog, parang wala po akong peace of mind, gano'n. Mas pipilit ko na lang po na wag pong magtanim ng sama ng loob sa isang tao. Ikaw naman? Ganun din po. Oh, pero syempre halimbawa, kunwari, kayo sinasaktan kayo, kunwari isang tao, no? Syempre, kala ko naman sabihin hindi ka nasasaktan. Pero sa ng puso mo, parang gusto mo nang manampal ng tao, pero sa isip lamang. Hindi mo talaga siya gagawin. Opo. Kaya lamang ito yung sinasabi. Hindi tayo pumatay ng tao, wala nangyaring karahasan, pero nagkaroon tayo ng karahasan sa isip natin. Gulong-gulo dahil nagtatanim tayo ng galit. Opo. Kaya nga lamang, unfortunately, lahat taga po tayo dyan ay guilty. Ito naman po, nagagamit niyo ba minsan ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan? Halimbawa, naglalakad kayo, bigla kayo nadapa, napa-OM. Alam niyo na yun, Tagalog or English. Nababanggit niyo ba yun? Opo. Ikaw? Tanong ko lamang, mahal niyo ba mga nanay niyo? Sobra. Papayag ba kayo kunwari na gagamitin niyo ang pangalan ng nanay niyo sa walang kabuluhan? Halimbawa, nadapa ka ulit, napa-OM, insert pangalan ng nanay mo na wala naman siyang kinalaman dito. Okay lang ba yun? Expression lang? Siguro po, as panahon ngayon na-normalize po siya. Na-normalize. Kumbaga, bad word po siya. Masama po siyang salita. Pero parang, nagiging mode of expression na lang po siya ngayon. Na-normalize po. Parang normal Which is na hindi lang. po talaga tama. Morally wrong po. Ikaw naman. Opo, parang nagiging ano na po siya, usually na po siyang nagagamit as expression po ng mga tao. Napapansin ko rin po. Pero ang totoo talaga, kaya hindi din talaga ginagawa yan, nabanggit mo na yung salita, it's talaga morally wrong o talagang mali naman yan. Dahil hindi mo talaga magandang gamitin yun. At kaya hindi din kayang gawin yan kasi mahal natin ang mga loved ones natin. May respeto tayo sa kanila. Kaya ang paggamit noon ay pagka-disrespect talaga. Pero sana nga, ganyan din po yan sana sa Panginoon. Imagine mo, napakaganda na itong lugar na to. Tapos bigla mo mumurahin ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Ang tawag kasi po doon ay blasphemy or pambabastos. Pero wait lamang, kahit hindi na kayo magsalita niyan, naririnig nyo na nga yan sa paligid. Nananahimik lang kayo, ba't minumura ang Panginoon?
So, walang kinalaman. Nabagsak ang cellphone, nadulas ka lamang, di ba? Unfortunately, ang tawag po doon ay blasphemy or pambabastos. And unfortunately, lahat taga tayo po dyan ay guilty. Linawin ko po sa inyong dalawa, hindi ko kayo sinisiraan, hindi ko kayo hinuhusgahan. Kasi yung tanong na yan ay tanong po ng lahat sa atin. Sa tingin nyo kaya, halimbawa, tayo po mamatay for example, at haharap tayo sa tinatawag na Judgment Day sa Panginoon. Do you think ba, kayo ba'y guilty sa nagawa niyong kasalanan or innocent po yung tao? Guilty po. So, Ikaw. Opo. Sa tingin nyo, saan kayo pupunta pag kayo namatay kung sakali? Sa langit ba kayo pupunta o sa impyerno? Tanong lamang po. Hindi po kasi natin masasabi. Kasi po, alam naman po natin na once na nagsisi tayo, nagrepent tayo kay God, alam naman po natin na papatawarin po tayo niya. Kasi po, nagrepent po tayo or nagsisi po tayo sa ginawa niya. So, hindi ko po masasabi na kung saan po ako mailalagay pag po sa araw po ng judgment. Ikaw naman. umikot lang din po yung sagot ko sa repentance po. Once po kasi na ang isang makasalanan tao ay nagsisi po. Tinanggap niya po yung pagkakamali niya, tinanggap niya po makasalanan siya. At ang hingi po siya sincere sa Panginoon ng tawad. Ang Diyos naman po ipapagpatawad, kapagpakumbaba. Kaya, yun po, lahat po ng humingi ng tawad at nagsisi sa kanilang mga kasalanan, pinapatawad po. Well, naiintindihan ko naman po yun, no? Bigyan ko kayo ng isang simpleng halimbawa lamang, no? Sisabanggit yung word na pagsisisi or tinatawag na repentance daw, no? So, halimbawa, may isang kriminal, halimbawa, siya ay nagnakaw siya ng pera sa bangko. Example lamang, ha? Hinuli siya ng mga pulis at siya dinala sa korte at ito po ang sasabihin ng kriminal sa harap ng judge. Judge, aminado po ako, nag-guilty po ako sa pagnanakaw po ng pera sa bangko. Ako po ay nagsisisi sa nagawang kasalanan, pero hindi ko po alam kung saan ako pupunta talaga. Nagpapasali po kasi alam ko po maling ginagawa ko po at ako po ay nagsisisi na po talaga sa harap. Pero ito pa rin ang sasabihin kasi ng isang judge o isang hukom. Oo, kailangan ka talagang patawarin. Kailangan mo talagang magsisi sa nagawa mong mali. Pero dahil may hustisya, hindi mo pinasabihin, hindi mo alam kung saan ka pupunta, so kailangan niya talaga pagbayaran. Kailangan talaga siyang itapon talaga sa kulungan. Tama po ba? Yes po. Ikaw, tama po ba yan? Ngayon po, yung sinasabi ko po kasi, parang ganyan din ang sinasabi kasi ng Bible. Sabi kasi sa Biblia, ang mga taong nagsinungaling, nagnakaw, nagtarim ng galit, at iba po mga nagawang kasalanan po natin. Magaan man yan o mabigat, ginawa daw natin o sa isip lamang, pero sa mata ng Panginoon ay walang mating sa langit, hindi makikita ang kailan ng Diyos kung hindi itatapon po sa nagabagang apoy o impyerno. Sa tingin nyo kaya, kayo po ba'y nag-aalala sa sinasabi ng Bible na maaaring kayo pong dalawa ay sa hell mapupunta, subalit, hindi lang kayong dalawa. Lahat tayo, kasi may nagawa talaga tayong kasalanan sa harap ng Panginoon. Kayo po ba'y nag-aalala sa sinasabi ng Bible? Opo. Opo. Ikaw? Parang lalim mag-isip. Okay, ganito lamang po yan, no? Ano man po talaga mangyari, dapat na tayo mag-alala kasi po buhay talagang pinag-uusapan natin. Oo, bigla lang itong interview na to at ako'y bumuelo lamang. Pero don't get me wrong po, wala akong masamang intensyon. Hindi po ako nanluloko ng tao. Ito po ay buhay lang ang pinag-uusapan talaga natin talaga. Tanong ko lamang, mahal niyo po ba ang buhay niyo? 100% sure? Mahal niyo po ba ang sarili niyo? Opo, pero hindi po napapakita. Ikaw? Opo. Ano po yun? Opo. 100% ba? Hindi po. May nabawasan na. Pero tayo ba yung perfectong tao? Hindi. Tayo ba yung perfectong tao? Hindi. Lahat tayo talaga ay nakagawa ng mali o kasalanan. Pero ito kasi sinasabi kasi ng Bible. Sabi kasi, ang kabayaran po sa ating nagawang kasalanan ay kamatayan. O wait lamang. Hindi ibig sabihin po nito, after nitong interview na to, ay mamaya, patay na kayo. Lilinawin ko, hindi ako mangkukulam, hindi yan black magic. Yan kasi rin ang sinasabi din ng Bible. Na sa totoo talaga, dapat patay na tayo mula sa simula. Pero magtaka nga kayo, bakit kayo nandito sa lugar na to?
Bakit wala nagpapatayan dito sa lugar na to, di ba? Bakit hanggang ngayon, pag uwi nyo, buhay pa kayo? Yan yung dahilan. Nasa likod na napakadilim na itong mundong ginagalawan natin. May hell, may justice, may consequences, may parusa. May isang salita kung bakit nagbabago pa rin ang takbo pa rin na lahat. I think, familiar na kayo dito. Anyone, narinig niyo yung salitang mercy, M-E-R-C-Y? Yes. Ano sa Tagalog nun? Awa. Tama. Kayo ba yung nahingi ng awa sa araw-araw? Awa. Ikaw, nahingi ng awa? Ikaw. When you say kasi mercy o awa, yan ay paghingi ng tulong sa Panginoon. Yan yung first step talaga. Yan yung inaamin natin tayo po yung makasalanan. Inaamin natin tayo po yung mahina at tayo po yung humingi ng tulong sa Kanya. Yan kasi ay pagpapakumbaba. Kaya nga malinaw po sa Bible po kasi na mga Panginoon, sabi rin sa Bible, ang mga taong nagpapakumbaba sa harap ng Panginoon, yun ang itinataas ng Diyos. Kasi ibig sabihin, inuuna nila talaga na alam nilang mahina talaga sila dahil sa kasalanan. At yung mga tao mapagmataas, yun yung binababa ng Panginoon. Kasi ayaw ng Panginoon ng ganung masyadong mataas ang sarili niya. At kailangan talaga ang awa mula sa Panginoon. Kasi kung walang awa, wala na talaga tayo dito from the first place talaga. Pero dahil po dito, ito yung isang salita kung bakit, isang tanong pala rather, kung bakit nagbabago to lahat-lahat. And I think, alam niyo na itong sagot na to kasi nabanggit niyo na to kanina pa from the first place. Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat upang hindi tayo itapon sa impyerno at tayo ay makalis po sa Judgment Day? Ano ang ginawa ng Panginoon para hindi tayo mapahamak? Meron siyang ginawa. Ano kaya yun? Ayun. From the verse po na John 3:16, sinacrifice po niya yung buhay niya para sa atin. Para matubos po tayo sa mga kasalanan natin. Naniniwala ka doon? Opo. Tayo pong lahat ay makasalanan, di lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Tama po ba? Opo. Pero yun nga, ang ginawa po ng Panginoon Kristo po, noong 2,000 years ago, syempre hindi pa tayo buhay that time, hindi pa uso itong mga cellphone, internet, iba pa, siya po ay nagkatawang tao dito sa mundo na to. Kinausap niya ng taong tulad natin, minahal niya, nagmalasakit siya, pero ginawa sa kanya ng mga tao, hindi siya minahal. Siya ay pinatay, siya ay pinako sa krus ng Kalbaryo. Sa anong dahilan? Wala. Nagbahagi lang siya ng katotohanan, pero sa mata ng iba, ay ayaw nila ng ganong katotohanan. Imagine nyo, yun yung napakahirap na. Nauso na po talagang salitang corruption mula sa simula talaga. Kaya yun yung dahilan kung bakit namatay si Jesus. Pero noon pa man, si Jesus ay Diyos na talaga. Alam niya na yan. Kaya nga siya ay namatay siya sa krus, binuo siya kanyang buhay, at siya ay nabuhay sa pangatlong araw bilang hudyat na matagal na pong natalong kasalanan, matagal na po talong kasamaan, at sa pamagitan po ng kanyang dugo at kanyang katawan, ay natalo na ang sumpa ng kasalanan at kasamaan. At meron pong buhay na walang hanggan. At para po tayo po ay maligtas mula sa kapahamakan, wala yan sa mabuting gawa. Dahil ang kaligtasan po ay nasa biyaya o grace kung tawagin, at nasa regalo po ito ng Panginoon. May binigay ang Panginoon dalawang bagay para magamit natin ito para po tayo maligtas sa Kanya lamang. Sa Kanyang biyaya lamang. Meron ba kayong idea ano bang dalawang bagay yan para tayo maligtas? Which is nabanggit nyo na yung kanina yung sagot na yan. Nag-loading po ako bigla. Hindi mo sure ikaw? May idea ka? Yung repentance po ba yun? Tama. Yun yung isa. At ano kayang pangalawa? Yung forgiveness po. Well, actually, ang pangalawa po yung sabihin niyan ay pananampalataya or faith kay Jesus Christ as Lord and Savior. Repentance and faith. When you say repentance, turn away from sin and change your mind. Lumayo sa kasalanan at baguhin ang kaisipan sa tama. Patuloy tayo lalayo sa kasalanan. At yung pananampalataya or faith kay Jesus Christ as Lord and Savior. Pag nagawa ating dalawang bagay na yan, repentance and faith, pwede tayo patawarin ng Panginoon, bigyan tayong bagong puso't isipan, at higit sa lahat po, anuman ang pagsubok na pagdadaan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo na to, kundi sa Kanya lamang. At dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So, bago po umalis, meron na lang akong mabisa tanong lamang. Do you think ba, nagsasabi kaya akong totoo sa ating napag-usapan po? Apo. Ikaw. Pag-iisipan niyo po ba ang ating napag-usapan po? Pinag-iisipan ko. Ikaw. Oo. Okay, okay lang kung maging honest po kayo, no? Do you think ba, no-offend ko ba kayo sa ating napag-usapan o hindi naman po? Hindi naman po.
Meron ba yung Bible sa inyong mga bahay? Yes po. Ikaw? Bible. Napagbasa ba kayo araw-araw? Me po. Ikaw? Super busy Kapag po. po ano lang, may church. Okay, ganito naman. Pag kayo nagugutom, anong gagawin nyo? Ikaw? Kain din po. Di ba araw-araw? Kasi kung hindi, magkakasakit po tayo, no? Ika nga, ito yung sinasabi ng marami. No Bible, no breakfast. Yes. Sana pagising natin sa umaga, sana unahin natin muna sana ang Panginoon sa buhay natin. Magdasal, basahin ang kanyang salita, ipanalangin lahat, kasi ang kailangan natin yan isang taong tulad natin. Kaya yun yung dahilan kung ba't tayo dito sa mundo na to, para makaya natin ang Panginoon, siyang malugod natin habang buhay. Bilang pagkatapos po, ang masamang balita, lahat po tayo guilty, lahat po tayo makasalanan, lahat po tayo ay sa hell mapupunta. Kasi yan ang hustisya ng Panginoon sa ating lahat-lahat. Pero mabuting balita ay marami namang maliligtas. Hindi naman po talaga lahat. Siyempre, maganda po kung kayong dalawa po ay kasama sa maliligtas, kung talaga po tayo ay nagsisi sa kasalanan. Yan yung repentance na. At pananampalataya or faith kay Jesus Christ as Lord and Savior. Dahil pag nagating dalang bagay na yan, pwede tayo patawarin ng Panginoon. Bibigay tayong bagong puso't isipan at tigil sa lahat po, ano man ang pagsubok na pinagdaan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo na to, kundi sa Kanya lamang. At dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So, maraming salamat dito sa oras na to. Meron ba yung katanungan po? Wala naman po. So, bago po matapos, ito na lang yung huli kong mensahe, no? Ano bang kinalaman doon sa sinabi kong sa nangyayari kaguluhan sa eskwelahan, no? Since nag-profess kayo na kayo yung mga Christian, so I assume na alam natin, pag isang taong gumawa ng kasalanan, deserve talaga ang punishment. Pero alam naman natin, hindi natin aalisin na pwede rin sana pong maligtas ang mga taong nakagawa rin ng kasalanan. Halimbawa, yung 14 years old na walang habas na pinamamaral niya, lahat ng mga estudyante, maraming namatay, 3, 4. Hindi natin pwedeng sabihin na, oo, maaaring sa impyerno talaga siya. Pero pwede na siyang iligtas ng Panginoon kasi siya rin naman nakakaalam yan. Dahil ang kaligtasan po ay lagi pa rin ngayon, kahit anong mangyari. Alam kong kakaiba yan, baka marinig nila, hindi, deserve na isang tao yan, totoo yun. Pero tandaan po natin, habang buhay pa talaga, may pag-asa pa para magbago. Pero, kapag talagang tuluyan ang tinalikuran niya ang katotohanan at ang Panginoon, naghihintay na talagang judgment day sa isang tao na yun. Talagang ang puso niya magiging manhid na. At yun yung mas nakakatakot. Yung tatanggapin niya lang niya ng impyerno, talagang inignore niya na lahat na pwedeng magbago talaga. So gusto ko na iparating na sana na itong halimbawa na binigay ko sa inyo, yan yung dahilan na alam ko nakakalungkot. Pero syempre ang goal pa rin natin ay ang pag-asa. Na sana nga, hindi pa huli ang lahat para makilala nila talaga ang Panginoon. Kasi yan ang kailangan talaga ng mga taong tulad natin. Pag naisentro nila ang buhay nila sa Panginoon, lahat na yan, susunod na yan. Magiging maayos ang kanilang buhay. Hindi man ganun kadali, pero alam nila, nagtitiwala sila talaga sa Panginoon. Maraming salamat po dito. Wala na po kayong ibang katanungan? So wala na. Maraming salamat po sa inyo. Mag-ingat po kayong dalawa. Stay safe po sa inyo. God bless po sa inyo. Stay dry at stay rehydrated din kasi mainit pa rin po talagang panahon. So maraming salamat at ingat po kayo. Thank you po. Thank you po.